Hello fam, welcome back to another vlog. And ngayon ay ready na tayong pumunta sa airport for our flight to Shanghai. So sa vlog series na ito, finally matutupad na ang isa sa mga pangarap natin na makasakay ng cruise. So we're gonna do a 4-night cruise with Royal Caribbean. And sobrang excited ako fam kasi first time natin itong magko-cruise and first time ko ring ma-share yung experience sa inyo. Anyway, lahat ng details about our cruise, i-share ko na lang sa susunod na vlog natin. So sasakay tayo ng cruise sa Shanghai and then doon din mag-i-end ang cruise natin sa Shanghai. So mamayang madaling araw na yung flight natin to Shanghai at 2:30 AM and we're gonna fly with China Eastern, no? So i-share ko na lang din lahat ng experience flying with China Eastern. Pero alam ko nakasakay na rin tayo nito yung pauwi natin from Shanghai to Manila nung first time natin na pumunta tayo doon. But anyway, share ko pa rin yung experience sa inyo, no? So meron pa tayong isang whole day bukas, no, sa Shanghai. And then day after tomorrow, sasakay na tayo ng cruise. So 4 nights tayong magko-cruise and then babalik tayo ng Shanghai. We're gonna spend a day ulit sa Shanghai bago tayo umuwi dito sa Pinas. So yan ang itinerary natin. So excited ako fam kasi ang tagal na nating gusto mag-cruise and marami rin sa inyo ang nagre-request ng cruise ship experience vlog. And finally, eto na. May experience na natin siya and excited akong i-share sa inyo. But for now, fly muna tayo to Shanghai. I-share ko yung buong experience natin. So, punta na tayo ng airport. By the way, ito lang yung dala kong hand carry kasi hindi na ako magdadala ng laptop. Yan. Pag nagdadala ko ng laptop, yun yung nag-hand carry pa ako ng maliit na maleta. Kasi pag nagdala ako ng laptop, ang daming kaakibat niyan eh. Pero ngayon, I won't bring my laptop. So, magaan-gaan yung hand carry natin. Ito na lang yung gagamitin nating hand carry. Tapos yung maleta ko na malaki, yung Samsonite, nasa baba na. So, tara, punta na muna tayo ng airport. Alright, nandito na tayo from Sanaia, Terminal 3. Ayun na si Zurich. Paalis na siya. So ngayon, pasok na tayo sa loob. By the way, ang China Eastern pala fam nalipat na dito sa Terminal 3. Dati nasa Terminal 1 siya, 'di ba? Pero nung nagkaroon ng reassignments ng mga airlines dito sa Ninoy Aquino International Airport, ayun, napunta sa Terminal 3 itong China Eastern. So ngayon, ready na tayong pumasok sa loob. So nakapagbayad na ako ng travel tax. 1,620 yung travel tax natin. So ito na yung check-in counter ng China Eastern. Ayan, nakapila na tayo. So sa kabila yung Shenzhen Airlines and Air China. So ayan, medyo mahaba yung pila. Pero 3 hours prior to our flight, andito naman na tayo sa airport. So habang nakapila tayo fam, i-share ko na sa inyo yung mga requirements na pinrepare ko prior to our flight. Number 1, of course, ang e-gov. Kailangan makapag-accomplish na kayo niyan bago kayo pumunta ng airport. I-save nyo yung QR code para pagdaan nyo ng immigration, wala na kayo maging problem. Pangalawa, mag-accomplish kayo ng e-arrival form ng China. I-display namin yung link dito and ilalagay din namin sa description box. Kailangan nyo mag-accomplish yan para sa arrival information ninyo, no? And isave nyo rin yung QR code kasi yun yung gagamitin nyo paglapag ng China. However, kung hindi naman kayo masyadong techie and hindi nyo alam mag-fill out ng e-arrival form online, pwede pa rin naman yung manual na arrival card doon sa China. Na-experience ko yan sa previous Chengdu vlog natin. Nakita ko yung ibang pasahero, wala silang mga online and QR code pagbaba doon sa China. Nag-fill out sila manually ng arrival card. So, okay lang din naman yun. Pangatlo ay nag-book na ako ng eSIM sa Klook. Ang maganda kasi sa eSIM sa Klook, hindi mo na kailangan gumamit ng VPN para maka-access ng mga SNS like Facebook or Instagram. Pero ang TikTok fam, nung sa previous Chengdu vlog natin, hindi ko siya na-access. So, Facebook, Instagram lang yung na-access ko. Pero TikTok, hindi talaga. Pero yung Google, yes. And Google Maps, yes, na-access ko siya. So, yun ang maganda sa Klook eSIM, no? Kasi paglapag mo pa lang ng airport, on mo lang yung data mo and automatic mag-a-activate na siya. So, yun lang yung mga requirements na pinrepare ko prior to our flight to Shanghai. 15 kilos lang yung bagahe natin. 23 yung allowed. Alright, naka-check-in na tayo. Got our boarding pass. Ngayon, immigration na tayo. So, mukhang kaunti lang naman ang pila ng immigration, no? Let's go. So, lusot na tayo sa immigration at security check. Mabilis lang din, konti lang din yung tao. And, tinanong lang ako kung anong purpose of travel. Tapos, kung government employee daw ba ako. So, yun lang. Tapos, lusot na. Dire-diretso na. So, ngayon, punta na tayo sa gate natin. Lutang na naman tayo, no?
no? Kasi red eye flight na naman ang nakuha natin. So tara, punta tayo sa boarding gate natin. Alam nyo fam, ang layo na nang nalakad ko dito sa loob ng NAIA Terminal 3. Ang unang gate assignment natin ay 106. Alam nyo kung nasan yung 106? Andun sa pinakadulo. Ito yung pasokan ng security check-in immigration, di ba? So naglakad ako hanggang doon sa pinakadulo, yung 106. Pagdating ko doon, may nakapaskil na gate 105 pala tayo. Tapos, na-change daw to gate 115. Alam nyo naman kung nasan yung gate 115. Andito naman sa pinakadulo. So naglakad ako hanggang dulo doon sa kaliwa, tapos naglakad ulit ako hanggang dulo dito sa kanan. Wala doon yung flight natin. 140 yung boarding. So tumingin ako dito sa nakapaskil dito ng mga flight information. Ang nakalagay na gate natin ay 105. Doon na ako galing, tapos may nakapaskil nga, nalipat daw sa 115. Pagdating ko sa 115 kasi, iba yung flight na nandun, Chengdu. So hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Should I go back to gate 105 and 106 doon sa dulo? Or dito sa kanan na 115? Sige, tingnan ulit natin doon sa 115 kasi let's trust yung sinulat doon. Kinakabahan ako kasi boarding time na dapat. Pinagpapawisan na ako. Pero hindi na-update yung sa flight information. 105 pa rin yung nandun. Ang layo pa naman. Buti sana kung magkalapit lang. Pero hindi magkabilang dulo eh. Bilisan natin. Wala ring announcement. Naghihintay rin ako ng announcement. Wala pa. So punta ulit tayo sa 115. Ito fam, nakarating na ako sa 115. May nakasulat na naman dito. Nalipat na naman daw tayo sa 112. O ngayon, maglalakad naman tayo sa 112. Grabe, para tayong nasa Amazing Race, no? Parang kailangan mong malagpasan ang mga challenges bago ka makasakay ng eroplano. Halika na, bilisan natin. At least yung 112, malapit-lapit na sa 115. Hindi kagaya ng 115 to 105, magkabilang ang dulo yun. Okay, bilisan natin. Ito na, sure na to fam. We found our boarding gate. So, ang final boarding gate natin ay 112. So, ayan na siya. Hindi pa sila nag-start mag-board, pero on time naman daw yung flight. So, yeah, thankfully, after natin maglakad ng dulo to dulo, nahanap din natin ang gate. Ang importante ay abot pa rin naman tayo sa flight at hindi naman tayo naiwan ng eroplano. Ay, sa wakas, nakasettle din tayo. Parang delayed yung flight natin kasi 2:10 na, hindi pa nagpa-board. 2:25 dapat ang alis nung airplane natin. So, delayed. Grabe yung pinagdaanan natin, no? Alam mo, hindi pa tayo nakakaalis. Pinag-exercise na tayo dito sa NAIA. Ayan na. Ayan na, boarding na. Thank you, Lord. Happy naman ako na kahit malayo yung nilakad natin umabot naman tayo, di ba? Buti na lang din, ako lang mag-isa. Kasi naisip ko kung kasama sila mamang at papang dito. Kawawa naman ang layo nung lalakarin. So, sana sa susunod maiwasan yung ganitong gate change, no? Kasi kawawa, lalo na kung may kasamang senior. Anyway, ang mahalaga umabot tayo. So tara, ito na, ready to board the plane na tayo. Let's go! Hello fam, good morning. Welcome to Shanghai. So alas 6 na ng umaga ngayon and nandito na tayo sa Shanghai Pudong International Airport. And saglit lang yung biyahe, no? Parang mga nasa 3 oras lang yung biyahe natin. Nakatulog ako ng saglit, mga 1 oras yata or less than. So yeah, antok-antok pa talaga ngayon. Pero laban, kaya natin yan. So ngayon, lalabas tayo ng immigration and baggage claim. Yan, dito tayo. O diba parang ilang araw lang ang pagitan. Nandito na ulit tayo sa China, no? 2 magkasunod na China trip ang ginawa natin. Chengdu and Chongqing and ngayon, Shanghai. Kaya nung nag-apply din ako ng visa, yung multiple entry talaga yung inavail ko. Kasi nga, babalik tayo dito ng Shanghai. Tapos kanina, ba nasa biyahe, parang alas 5 pa lang ng umaga or madaling araw. Grabe yung araw sa labas, parang alas 8 na ng umaga. So may QR code na dito, pwede kayo mag-scan kung hindi pa kayo nakapag-fill out ng online arrival card ninyo for China.
So lusot na tayo sa immigration. Ang tinanong lang sa akin ay kung anong purpose ng biyahe ko dito sa Shanghai. And then sabi ko, I'm going on a cruise. And then yun na, wala nang ibang tinanong. Tiyatakan na ang ating passport. So nakalabas na ako dito sa arrivals area ng Shanghai Pudong International Airport Terminal 1. And dito sa labas, pwede na kayo mag-avail ng Wi-Fi, SIM card, ayan sa likod. Tapos meron ding currency exchange dito. So hindi na kayo mahihirapan. Kung hindi kayo nakapag-book ng eSIM ninyo or kung gusto nyo mag-avail ng Wi-Fi or SIM card, meron dito. Ayan, paglabas lang ng arrivals. So nakalabas na ako fam, dito na ako sa parking basement 1, sa harap lang ng arrivals area ng airport, no? And nag-book na ako ng DD para diretso na tayo sa hotel. Dahil konti lang talaga yung tulog and wala na talaga akong energy. So diretso na tayo ng hotel natin. By the way, may ibang options ha. Kung gusto nyo mag-train, pwede kayong mag-take ng Metro Line 2. Diretso na yan sa East Nanjing Road Station. Yun yung station doon sa Nanjing Road sa Daband area. Or pwede naman kayong mag-take ng Maglev train kung gusto nyo. Tapos bababa kayo sa dulong station and then transfer lang kayo ng metro. So ayan, meron ding airport bus na available hanggang South Railway Station. So check nyo na lang kung malapit yung hotel nyo. And pwede rin kayo mag-DD tulad ko. So 129 CNY yung pamasahe hanggang hotel natin. Okay, here's our DD ride. Alam nyo fam, ang lamig pa ngayon dito. 16 degrees ang temp ngayon. Tapos ito ang hangin. Lamig. Although sa buong stay natin, sinerge ko yung weather. Nasa 15 to 23. So malamig-lamig pa talaga ngayong first week ng May. Ayan na yung airport to. Okay, nandito na tayo sa hotel natin, fam. So, nasa 40 minutes din yung binyahe natin. Nakatulog ako sa DD ride natin, grabe. Para akong hiniheli kasi ang lamig ng hangin. By the way, andito pala tayo sa Nanjing Road, magsistay. And yung napili nating hotel is along Nanjing Road lang din. So, mamaya makikita natin, no? Hanapin muna natin yung hotel natin dito. So, kanina nakita na natin yung Nanjing Road, 'di ba? Na-excite na ako mag-explore agad. Kaso yun nga, wala pa tayong tulog. Kailangan natin ng energy. So, bawi muna tayo ng energy. So, yung hotel natin, dito lang malapit sa may Nanjing Road. As in, nasa likod lang siya. If you remember yung Apple Store dito. Anyway, mamaya papakita ko na lang. Pero diretso na muna tayo sa hotel para rest muna tayo. Ang ganda pala dito ng may araw, no? Kasi nung nakaraang punta natin dito, kahit yung kasama natin sina Mamang at Papang, makulimlim at umuulan-ulan. Pero ngayon, ang ganda ng panahon, maaraw. Ang sarap magpa-araw. 8:20 na ng umaga. Masarap pa tong araw na ito. So, ito na ang Nanjing Road. Ito na ang Apple Store, oh. Ayan, tapos ito yung nilalakaran natin. Ito yung Nanjing Road na padiretso ng Daban Promenade. Tapos, ito na siya. If you remember, ito yung nilakaran natin noon na ang daming tao. So, andito yung Uniqlo, di ba yung Gap, dito pa tayo bumibili noon. H&M, ayan, MLB, Muji, Levi's. Ito yung binaybay natin noon. So, yung hotel natin, andito lang sa likod nitong building na to. So, dito na yung hotel natin. Ayan na siya. Ang Hunting Hotel. So, dito yung pasokan. May Luckin Coffee din tayo sa baba, oh. Tapos, ang saya kasi Nanjing Road na paglabas. Ayan, Hunting Hotel. Okay, dito yata. Oo
Ang ganda ng elevator, oh. Ang bango. So, ito na siya. 7th floor ang reception area ng Hunting Hotel. Hello! Check-in? Check-in na tayo. Ang bango ng lobby nila dito, ha? Now, let's go to our room. Ay, ito na agad. Ayan na. So, 8705 ang ating room. Let's go. Hello! Welcome to our room dito sa Shanghai. Hi, we're finally here. Grabe yung antok ko. Ang hirap labanan. Alam niyo yung isip ko, gustong-gusto ko na maglakad papuntang Daban Promenade kasi for sure, ang sarap maglakad ngayong umaga. Pero yung katawan ko, antok na antok. So, kailangan natin mag-recharge. Mamaya na tayo mag-explore. Anyway, maliit lang yung room natin. Very compact, pero I like it kasi yung view natin sa labas, yung Nanjing Road na mismo. And I love the style ng room, tapos ang ganda pa ng location. Sige, bigyan ko kayo ng quick room tour. Okay, so let's start our room tour. So again, yung pinto natin, may emergency evacuation plan. Lagi kong pinapaalala na aralin nyo yung evacuation plan. Alam nyo kung saan kayo pupunta at dadaan, no? So pagpasok dito sa room, andito na yung ating toilet and bath, tapos sa kaliwa, ang ating lavatory. Pakita ko sa inyo. So ito na ang ating toilet. Malinis na malinis, may tissue, although walang bidet, pero ganun talaga dito sa China, no? Usually, yung mga hotels dito, walang mga bidet yung toilets nila. Tapos, here's our shower area. Naka-separate, malinis din. So, ayan siya. Tapos, may soap and shampoo naman. And then, here's our lavatory. So, malinis naman. May fresh towels. Ayan. Nasa baba po ang fresh towels. Meron din tayong hair dryer. Tapos, may salamin dito. So, dito naman, meron tayong tissue box. May tubig. Yan ang initan na ating tubig. Tapos, paper cups. And then, ito na ang ating TV. Tapos, meron tayong mini table dito and upuan. So, here's our bed. Meron tayong double bed dito. Diba? Saktong-sakto lang para sa atin. Tapos, ayan ang side table. May telephone remote and hotel sleepers. Tapos alam nyo kung anong maganda dito? Ayan, meron tayong isang malaking bintana dito sa kwarto and ang view natin ay ang Nanjing Road na mismo. Ayan o, katapat ng building natin yung may Muji, Levi's, Shopping Street ang labas ng hotel natin. Tapos yung sockets naman dito, meron din naman katulad nung sa atin. So hindi nyo na kailangan ng mga adapters, no? Pwede na dito yung mga chargers natin. So ito naman yung kabilang view. Meron tayong mirror dito, mga hangers. Pwede magsabit ng mga damit and jackets dito. So, ayan fam. Maliit lang ang ating room pero again, gusto ko yung mga ganitong size ng room. Yung saktong-sakto lang sa atin. Although parang medyo mahirap maglatag ng maleta, no? Kasi medyo maliit yung space. Parang pwede ka maglatag ng maleta dito na sa table na mismo. Okay lang din naman tayo maglatag ng maleta dito sa table, no? So, that's it for our room tour. Again, ang pangalan ng ating hotel ay Hunting Hotel, Shanghai East, Nanjing Road, Subway Station. Pwede nyo mabook ito from sa Klook and pwede nyo gamitin yung promo code ko na nandyan sa screen para makakuha pa kayo ng extra discount. So hala, pahinga na muna tayo. Time check, 8:40 ng umaga. So sleep muna tayo, bawi tayo ng tulog, labas tayo mamayang hapon. Hello fam, so tayo po ay nagbabalik for today's video. So ngayon ay alas 5 na ng hapon. Nakatulog ako at around 11 AM kanina and nag-alarm ako. Nagising ako ng 4 PM. So we had 5 hours of sleep. Okay na yan kaysa wala, 'di ba? Antok na antok talaga ako kanina. Sobrang hindi ako nakatulog sa plane. Maybe because hindi rin ako naging masyadong komportable sa loob ng cabin kasi again parang medyo warm yung cabin kanina, no? But anyway, okay lang yan. Ang mahalaga nakarating naman tayo ng safe dito sa Shanghai. Bawi na lang ulit tayo ng tulog mamayang gabi. Anyway, today ay ready na tayo mag-explore dito sa Shanghai. We're gonna visit a few spots, no? Meron akong nilista na i-visit natin for today. Number 1, kakain muna tayo. Late lunch, early dinner tayo and may na-search akong restaurant dito, Dadong Restaurant. Kung napanood nyo fam yung ating Beijing vlog, may kinainan tayong restaurant doon on our first day sa Beijing. Ang pangalan ng restaurant ay Dadong Restaurant. And apparently, meron din pala dito sa Shanghai. Hindi ko lang sure kung same company siya nung nasa Beijing. Pero yung Dadong Restaurant kasi sa Beijing, it's one of the best Peking ducks na nakain natin dito sa China. And after nyan, kung may time pa tayo mamayang gabi, gusto kong dumaan ulit ng Daban Promenade. No, yun ang pinaka
pinakasikat na area talaga dito sa Shanghai and Nanjing Road. Gusto ko ulit siyang makita, yung ganda ng promenade area. So yan ang mga plano natin. Ngayon, baba na tayo. 11-minute walk lang yung Ladong Restaurant mula dito sa hotel natin. So ito na, nakalabas na tayo sa Nanjing Road area. Ayun na fam, kung makikita nyo, puno na po ng tao ang Nanjing Road. Kanina, konti pa lang yung tao no, kayo ng umaga. Pero ngayon, ayan, marami na. So 22 minutes pala yung lakad, no? Nagkamali lang pala ako ng tingin kanina. 1.2 kilometers. Pero okay lang kasi maganda naman yung dadaanan natin. Malilibang naman tayo sa paglalakad. So ito yung building natin, no? Tapos yung room natin, andyan sa taas yan. Isa sa mga yan. Nakaharap dito sa Nanjing Road. So nasa baba natin tong Tamashi Nation Store Shanghai. So bilihan ng mga anime stuff. Ayan, no? May Gundam, may Gigo. Tapos dito sa kabila, yung mga boutique shops ulit. Yan, Levi, Onitsuka Tiger, MLB. Yan, may White Rabbit dito. Ayan natin yung White Rabbit. Ayan na ang White Rabbit. Ang cute. Ang cute mga White Rabbit nila. And apparently, may drinks din pala sila. White Rabbit Original Flavor Milk Tea. So kung mahilig kayo sa White Rabbit, no, nung mga bata pa kayo, pwede nyo itry yung milk tea dito. And then, ito na yung metro station. East Nanjing Road Station, exit 1. I remember kumain tayo sa hot pot place na to dito sa second floor nung nakaraan. Masarap yung hot pot nila dyan. Ayan, ito yung kinainan natin. Yubaye Hot Pot. Third floor pala siya. Diba? Ang sarap paglakad-lakad dito sa Nanjing Road. Isa talaga ito sa pinakamagagandang shopping streets dito sa China. So dito, meron palang China Timed Honored Food Street. Nakita rin natin yan sa Chengdu and Chongqing, diba? May mga Timed Honored Food Street sila doon, yung mga binisit natin. So meron din dito sa Shanghai. So yun yata yung mga traditional food shops nila dito, no? Okay, diretso tayo. Peace Bird, isang local brand din dito na maganda. Dito sa kabila, bilihan din ng gold. So marami ring gold shops dito sa Nanjing Road. Ay, may dragon, no? Ang ganda. Lapitan natin. It's a silver dragon. Ayan, no? Ang ganda. So tindahan pala siya ng silver. Katulad nung nakita natin sa Chengdu and Chongqing. Katabi niya, handmade silver. Mga gumagawa din ng sing-sing. Ayan. So dito may Huawei din. Malaki yung Huawei store nila. And tawid na tayo dito. So dito meron silang mga gelato ice cream, 29 yuan per scoop, 45 double scoop. And then may mga juice, passion fruit juice. Ang ganda naman ng butik ng Anta, oh. And then, Chow Tai Fook, bilihan din ng gold since 1929. Maganda rin bumili ng gold dito sa Chow Tai Fook. Ang cute, oh, parang may events place dito. Yung design nila, puro pink. Mga pink na flowers and iba pang mga pink designs. Tingnan natin. Ayan, oh, ang ganda. So, pink na heart, pink flowers. Ito pala yung Jinjiang Inn. Nakita ko rin ito nung naghahanap ako ng hotel dito. Ayan, may Starbucks, Molly Tea. Ito kanina pa natin nadadaanan to. Freshly baked palmier. So try natin. 7 yuan siya. Isa. Ayan o. Hala, snack muna tayo. At ako'y nagugutom na talaga. Hindi na yata abot sa dadong yung gutom ko. Okay. So, flaky pala ang consistency niya. Masarap. Alam niyo kung ano yung lasa niya? Lasa siyang egg tart without the filling. Kung ano yung crust ng egg tart na flaky, milky, ganun siya. So, para siyang egg tart, tanggalin nyo lang yung filling. Sarap. And then, ito na yung M&M's World na pinuntahan natin noong nakaraan. Katabi niya ay malaking Sephora. Ayan. Gusto niyo mag-shopping dito? O, Sephora. Katabi lang ng M&M's. Diretso pa tayo doon. Tapos dito, may malaki pa palang shopping mall, oh. Onitsuka Tiger, may Buff, Pop Mart, Lego, may malaking Nike store. Tapos, ayan, ang taas ng escalator nila paakyat. Malaki din ng Pop Mart store nila, oh. So, nakapasok na ako dito sa New World City na mall. And yung dadong ay located dito sa 6th floor nitong building na ito. Dami ring cosmetics dito, oh. Ang ganda rin ng New World City Mall na to, oh. Uy, sinaro to.
Anime. 6th floor tayo. Okay, we found it. Taste of Dadong since 1985. Ayan na siya. Sa wakas, nakita din natin. So, nandito nga siya sa sports section, kaya ang hirap hanapin. Ayan na ang Peking duck. Ito na siya. Yes, I'm excited. So, ito yung menu nila. Ito na ang Peking duck. Dadong Subuni roast duck. Light and crisp. Parang gusto ko rin ng soup. So, ito yung menu nila para magka-idea kayo. Kung Pao Shrimp, 89. Wonderful Shrimp Balls, 89. Meron din silang grilled octopus, 39. So, ayan, ang food. Halika, order muna tayo. So, dito tayo sa roast duck. So, ito palang 119 na roast duck half. So, 209 yung buo, 119 yung half. Doon lang tayo sa half. For sure, okay na sa atin yung 119 na half. Tapos, nagbigay sila ng soup. So, hindi na yata natin kailangan order ng soup. Try natin to. Ang sarap ng soup. Yung soup niya, alam mo yung parang pinaglagaan ng duck. Kasi may konting taste ng duck tas may konting anghang. Sarap. Ka-order na ako. So yun lang in-order ko, yung half lang na roast duck, isang rice, tapos yung kumquat na lemon juice. Yun lang. Hindi na ako order pa ng ibang soup kasi may free soup naman sila and masarap yung free soup. Hingi na lang tayo ng refill nito mamaya. Ubos ang soup. Nagulat naman ako sa kumquat lemon nila. Tignan niyo kung gaano kalaki. 'Di ba? Konti na lang, papitchel na ang atake. Pero okay lang yan. The more, the merrier. So, meron silang lemon calamansi. So, sinerch ko sa Google. Tama nga, itong Xiao Dadong. Para siyang sub-brand nung Dadong. So, yung Dadong yung original, premium. Mako-compare din natin yung sa interior pa lang nung restaurants, 'di ba? Mas premium yung feels doon sa Dadong sa Beijing. So, itong Xiao Dadong, ginawa daw siya as a sub-brand designed for more casual, affordable, and faster dining experience. Galing, no? At least para makakater pa sila sa ibang market, no? So same nga, itong Xiao Dadong is a sub-brand nung Dadong na nakainan natin sa Beijing. I-ready ko na yung translate app ko. Can I ask for more soup? Ayan. To those asking ko ano yung ginagamit kong translate app, alam ko parang ano na to ng iPhone. Parang translate app siya ng iPhone, no? So ito na ang ating order, ang ating half roast duck. Tapos ayan, may kasama siyang wrapper or pancake. Tapos cucumber, and then ito yung mga dip niya. So ang gagawin dito, i-dip mo yung duck dito, no? Tapos ipapalaman sa pancake. So try muna natin yung skin. Skin talagang inuna, no? Kasi yun yung tinuro ni Kuya Unang observation ko sa skin, ang glassy nung itsura niya. Para siyang glass skin, ayan I-dip natin sa sugar and parang soy sauce. Wow! Yung balat niya, it's super thin pero ang crispy. And alam nyo, wala talaga siyang fat at all. Ayan ang linis-linis. Pero kahit na hindi mo siya i-dip sa sugar, may slight sweetness na yung balat mismo and may pagka-smoky din yung flavor niya. And pagkagat nyo, andun yung crispiness niya. Sarap. Okay, let's try the meat. I-try natin yung meat na hindi pa natin pinapalaman sa pancake. Ayan siya, Wow, ang sarap. The meat is so tender, juicy. Hindi siya dry at all. And surprisingly, hindi rin siya masyadong oily. Juicy siya pero hindi siya overly oily. Dip natin sa sugar and soy sauce. Ang sarap. Okay, ngayon lagyan na natin siya sa pancake. Ayan. Nagdagan natin. Ayan na. So usually ganito kinakain yung roast duck dito sa Shanghai. Panalo. Ang sarap nung nahalo na siya sa pancake. Ngayon, try naman natin siya with rice. Siyempre, Pilipino tayo. Magkakanin tayo sa roast duck. Alam niyo, fam, nakakakilig. Ang sarap. One of the best roast ducks talaga itong Dadong. Ang sarap niya sa rice. Yung rice nila, ang lambot-lambot. And lasang premium. So
So, tinuruan ako kung paano mag-wrap. Ngayon, kuha ka ng balat na may kasamang laman, tapos isawsaw mo ng marami sa hoisin. So, itong soy sauce pala na ito, hoisin sauce siya. Pag nakakuha ka na ng marami, ilagay mo siya sa pancake, tapos ipahid mo siyang ganito. Ayan. Kumbaga parang magkakalasa yung pancake niya. So yung laman, balik mo dito, tapos pahid mo ulit sa pancake. Yun yung tinuro sa akin ni ate. Tinranslate niya, sabi niya, "Can I help you na gumawa ng pancake?" Sabi ko, yes. So once mapahid mo na yung meat and malagyan mo na ng sauce yung pancake, pwede ka na maglagay ng cucumber and scallions. And then yung balat, pwede mo pang isawsaw sa sugar and another hoisin sauce bago mo siya ibalot. Ayan. Grabe, na-enjoy ko yung pancake. Tignan nyo naman yung bawas ng rice ko. Isang kagat lang. Ang sarap pala ng pancake. Yung mga nakalaang kain natin dito, hindi natin masyadong pinapansin yung pancake eh. Pero ang sarap pala niya. Kasi ang lambot-lambot, tapos perfect na pair talaga siya with the roast duck. Tapos nag-aagaw yung sweetness, smokiness ng meat, and then yung sweetness ng sugar and nung pagkaalat ng hoisin sauce. Pag pinagsama-sama mo siya sa loob, ang perfect ng combination. Kaya, sarap. Try nyo to, fama. Kung pupunta kayo ng Shanghai, #JM recommends. Best way to start your Shanghai trip is to eat Peking duck dito sa Dadong or Xiao Dadong dito sa Shanghai. Kasi panalo talaga. Yun na. Tignan nyo, fam, ubos. Save the best for last. Drumstick. Panalo, sobrang sarap. Ang sarap din nung kumquat lemon juice nila. Kung i-compare sa atin, parang kalamansi na may lemon. Sarap, ang refreshing. Daming kalamansi eh. Tapos na tayo kumain, fam. Again, napakasarap dito sa Xiao Dadong. Ang total bill natin ay 152 CNY, around 1,300 pesos. Sulit na makakain ka na ng roast duck dito sa Shanghai na napakasarap. Again, try nyo dito, fam. #JM recommends Xiao Dadong dito sa Shanghai. So ngayon, punta tayo sa ating next stop sa Daban Promenade. Nakalabas na ako ng mall, inabot na tayo ng gabi. 7:30 na ng gabi. Mas mabilis magdilim dito kaysa sa Chengdu and Chongqing, ano? Doon sa Chengdu and Chongqing, ganitong oras, magsa-sunset pa lang. Pero dito sa Shanghai, 7:30 ng gabi, madilim na. Ayan. So may difference din. So sobrang laki ng China, ano? So ngayon, maglalakad na ulit tayo sa Nanjing Road, papunta naman ng Daban Promenade. So lalakarin na ulit natin pabalik hanggang makarating tayo doon sa dulo. Andito na tayo sa kabilang side ng Nanjing Road. Ayun na yung Huawei flagship store. Tapos sa kabila, andyan na yung Apple Store, Pop Mart, yung hotel natin, nandyan na. Tingnan nyo, fam, ang daming mga nakastation na police ngayon dito. Kasi apparently, last day pala ng holiday nila ngayon. May 1 to 5 ang holiday nila eh. So last day ng holiday ngayon, kaya marami pa ring tao. So ngayon, konting lakad na lang, makakarating na tayo sa promenade. So ayan na ang Huawei store. Tapos ito yung Adidas. Tapos Musinsa, Korean brand. Wow, para tayong nasa Hongdae ah. Ayan. Pero mas konti na yung tao ngayon, no? Maybe because alas 8 na ng gabi. I don't know. Anyway, malapit na tayo. Diretso lang yan. Promenade na yan. Napansin ko pala dito sa Nanjing Road, may mga taong nag-aalok ng mga watch, mga bags. Bigla ka na lang nilang lalapitan. Tapos may maliit silang hawak na papel. Papakita sa inyo yung mga products. Louis Vuitton na bag, mga watch. Yan. So huwag kayong magtaka kung may lumapit sa inyo dito. Pero safe naman. Just have to politely decline kung hindi ka naman interesado. So may Jordan din na store dito. Ang ganda ng store nila, oh. Ang ganda ng building. Dito pa lang kita na natin ang mga magagandang buildings. What more pa doon sa labas? Ayan, tumutunog na yung orasan. Alas 8 na ng gabi dito sa Shanghai. Grabe, may malaki silang Chiikawa shop, oh. Isang buong shop dedicated for Chiikawa. Ito na ang mga tindahan ng mga pasalubong. And ito na ang White Rabbit.
So may dragon ulit dito. Chocolate Museum. Sa Chongqing may nakita rin tayong Chocolate Museum, no? Tsaka sa Chengdu. Shanghai Pearl. Tapos yung butterfly pastry. Ito yung kinain natin kanina. Sarap. So ito parang iba't iba yung flavors niya. Tignan natin. Yung kanina yung kinain natin is like the original one. So ito iba't iba nga. May strawberry, chocolate, sesame, peanut. Maganda to pampasalubong, fam, kasi para siyang biskuit. Yan o. So maganda ibigay sa family, friends, office mates, 'di ba? 23.8 per 500 grams. Ito na, kita na natin ang Pearl Tower. Ganda. Ayan, magandang pumwesto dito kung magpe-picture-picture kayo. Okay, nandito tayo sa Daban Promenade and ayan na ang Shanghai Skyline. Alam nyo, parang top 1 ko pa rin talaga itong skyline na to. Sa lahat ng napuntahan natin, itong Shanghai ang may pinakamagandang skyline, no, na nakita natin. Yan o, ganda talaga dito sa Shanghai. 'Di ba? Very futuristic ang atake. Tapos yung view ng mga buildings dito, ang gaganda rin. Yan yung daming pulis, oh. So tara, pasok tayo dito. Ito na siya, fam. Ang ganda. Ang Shanghai Skyline. Mas konti na yung tao ngayon kasi 8:30 na ng gabi. Diba ang ganda? Tapos ang sarap pa ngayon kasi malamig pa. Perfect yung punta natin ngayon. And then ayan na yung river cruise. Meron din tayong vlog niya na sumakay tayo niyan. Pero hapon yun. Pero ganyan siya. The Wangpu River Cruise. Ang ganda. Meron pa pala dun, oh. Parang waterfall effect. Ayun. Diba? Ang ganda. Ayan, ito. May pa-waterfall effect dito. Ito na naman tayo. Nasa riverside na naman tayo. Mapapasenti na naman tayo dito. Wala lang. Parang ito yung mga moments na mapapa-thank you Lord ka talaga, no? Kasi yung punta ko noon dito, akala ko yun na yun. Hindi ko akalain na after a year, makakabalik pala ulit tayo dito. Masasaksihan natin ang ganda ulit ng Shanghai Skyline. Ay, 'di ba? Ito yung mga moments na dati hindi mo alam na mapupuntahan mo pala, magagawa mo pala. Pero sometimes you really have to appreciate din, no, kung nasaan ka ngayon. Kasi oo, marami tayong mga pagsubok na hinaharap, maraming mga problema darating. Naisip mo nandito ka na ngayon na dati pinapangarap mo lang. Pero ngayon nagagawa mo na, nararating mo na yung mga lugar na pangarap mong marating noon. Paminsan nababaliwala na natin, 'di ba? Lalo na pag usual na natin siyang ginagawa. Kagaya ngayon, halos palagi tayo nagta-travel, 'di ba? In a month, nakaka-1 or 2 travel tayo sa ibang lugar. So dati pinapangarap lang natin 'to. Pero ngayon nagagawa na natin siya. So ang point ko is, malaking bagay pa rin 'to na nagagawa natin siya, no. Kasi paminsan makakaramdam din tayo ng pagod, lalo't palagi tayong umaalis, yung mga puyat and all. And kahit hindi sa pagta-travel, no, basta yung dati mong hinihiling pero ngayon ginagawa mo na siya. Tapos naging routine mo na siya, ayun. Once kasi na maging routine mo na siya, minsan nakakalimutan na natin na ito yung pangarap natin. Pinagdasal natin to, nakuha na natin siya. So parang hindi natin siya dapat ipagwalang bahala or baliwalain. It's a blessing na nakuha natin siya. So ang point ko is, ako'y nagpapasalamat, no, na nakabalik tayo dito. I'm so grateful na nakita ulit natin ang ganda ng Shanghai Skyline. And of course, sobrang thankful ako, fam, and grateful sa lahat ng support ninyo. Kasi hindi naman tayo makakabalik dito, hindi naman natin magagawa itong mga bagay na ginagawa natin kung hindi din dahil sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. So yun lang. Thank you, fam, kasi andito ulit tayo. O diba? Matik na yan, basta malagay tayo sa riverside. Ay nako, nakakasenti talaga, no? So ayun, thank you, fam, sa patuloy na pagsama sa akin sa mga biyahe natin, sa mga vlogs na ginagawa ko. So yeah, I'm so grateful. Thank you, Lord, no, na nandito ulit tayo. Ang nakakatuwa pa dito sa Shanghai, nabanggit ko to sa previous vlog natin, no, na sobrang mafe-feel mo dito na safe ka. Ang daming mga naka-station na gwardiya, police. Even yung announcements nila dito
in English. Ina-announce na please take care of your belongings. Kung magka-problema ka lang, lapit ka lang sa mga gwardya, sa mga pulis. Diba? So parang mafe-feel mo talaga na pinoprotektahan talaga nila itong lugar na to. And yung mga tao and turista na pumupunta dito. So you will feel really safe here. Pero syempre, at all times, kailangan naman maging vigilant talaga tayo, no? Kahit na feeling mo safe na itong lugar, mag-iingat pa rin. Sabay silip sa bag, no? Nakasara ba yung bag ko? So yun lang, naglalakad-lakad lang ako dito at ine-enjoy ang promenade. Ang saya talaga. Ang ganda ng kanilang promenade. Favorite ko talaga tong activity dito sa Shanghai. So tapos na ako maglakad-lakad dito, fam, and bago tayo bumalik, magpa-photoshoot muna tayo. So katulad nung ginawa natin nung nakaraan and sa Chengdu and sa Chongqing, marami ding nag-o-offer na photography services dito sa Daban. So hanap lang kayo ng may hawak ng camera and tablet. Ayan siya, yung mga ganyang camera and tablet. It's okay. So parang sa Chengdu din, isa-star mo yung magugustuhan mong photo. Can you lessen the edit? Kasi may edit na siya. Parang yung mukha ko napakakinis. Hindi ko na malaman kung ako ba yun. Okay. This one, can you lessen the edit? Kasi sobrang kinis ng mukha ko. Hindi ko na malalaman kung may pores pa ba ako o wala. Yan, better. Okay. Pero mas mahal dito ha. 30 yuan per photo. Nung nasa Chongqing tayo, 20, di ba? 7 pa rin napili kong picture. So, 30 times 7, 210. You have discount? Tinawaran. 200. Discountan na lang natin. About 180. Okay. O, ayan. 7, 180. Sa Chongqing to 140, no? Bayaran muna tapos sa kanya i-airdrop sa atin yung photo. So yun, ganun lang, fam, kadali magpa-picture dito sa Daban. Teka, balikan ko nga yung vlog ko nung nakaraan. Ang binayad natin nung nakaraan for photos, 100 CNY. So that's about 25 CNY per photo. Ito, 180, 7 photos. 26, oh. So, okay, hindi tayo natalo ng inflation. Char! Buti na lang natawaran, no? Okay naman, mabait naman si kuya. So, yun. Kung kayo, pwede. Basta maghanap lang kayo ng may camera and may tablet. Approach nyo lang sila how much. Tapos, maybe try to bargain a little, no? Kasi binibigay naman nila. So, ngayon, lakad daw ulit tayo pabalik. Alas 9 na ng gabi. Teka, i-charge ko na pala yung camera kasi malulobat na siya. Again, ang tibay ng ating power bank. Tapos pwede sa China. Hindi ko pa ito charge ulit. Simula kanina, naka-charge na ako ng iPhone. Itong camera na-charge ko na rin. Tapos, pangalawang beses ko na i-charge itong camera. And kayang-kaya pa ng ating power bank. Yan, ang ating Anker power bank. Sobrang reliable. Simula nung nabili ko to, never pa ako nalubatan ng power bank sa isang araw. Kaya never na ako nag-aalala na baka mamaya pagdating ng gabi, lobat na lahat ng devices ko. Wala na akong ganong worry. Ilan yung gamit natin? 2 phone, 2 camera, kayang-kaya ng ating Anker power bank. Ayan, so kung naghahanap kayo ng power bank, ililink namin sa baba. Okay na okay to, fam. Hindi talaga kayo malolobatan sa isang araw. So i-charge na natin itong camera. By the way, take na rin natin itong opportunity, no, para pasalamatan ang ating mga nasa community spotlight. Featured this week natin si Ruby Padrones, My Life 9763, Solomon III, Katrina Gutierrez, Liz Santi Cabs, Wayon Yard, Seniza, Mili Ang, Jingo, Celia Lights, and Jodex Sangko. So ito pa yung ibang mga nasa community spotlights na 11. So again, salamat, no, sa lahat ng mga top commenters natin sa YouTube. Thank you sa paglaan ng time sa pag-iiwan ng comment sa mga vlogs. And syempre, kahit naman hindi pala comment, alam ko naman na nandiyan kayo kasi nakita ko naman yung number of views natin. Patuloy naman kayong nanonood. Marami kasi sa
inyo hindi pala comment, mga silent viewers lang. So, please know na na-appreciate ko rin kayo, fam. Basta lahat ng mga nanonood, ayan, na-appreciate ko kayo. In-highlight lang natin yung mga community spotlight kasi ito yung ating mga top commenters sa YouTube. Also, nag-review kami ng analytics. Alam nyo ba, fam, na 70% sa inyo ang nanonood ng mga vlogs sa TV. So, ayan, maraming salamat naman no, sa panonood ng mga vlogs sa TV. Ginawa nyo ng teleserye, Netflix, na inaabangan gabi-gabi ang mga vlogs na ina-upload natin. So, ayan, maraming salamat, fam. Na-appreciate ko naman kasi pag TV, parang family time talaga siya, no? It's time to relax while eating dinner, breakfast, or sa gabi, or sa kahit anong oras pa man. Maraming salamat, no, sa panonood sa TV ninyo. And also, nakita namin yung watch time from subscribers. Alam nyo ba, fam, na nasa around 54% lang yung mga nakasubscribe sa overall watch time natin. The remaining 46% yung mga hindi pa nakasubscribe. So, ayan, kung nanonood man kayo ng vlogs, baka nakakalimutan nyo lang na mag-subscribe. Hit nyo lang yung subscribe button sa baba, fam. And malaking bagay na sa akin yan. And last na yung about sa ating camera na Osmo Action 6. So, maraming salamat din, fam, sa pag-share nyo ng feedback, no, about sa Osmo Action 6 natin. May iba nagsabi na okay yung register sa TV, sa iPad, and meron din namang mga karamihan na nagsabi na mas maganda pa rin yung quality ng packetry natin kesa sa Osmo Action 6. So, ina-assess naman naming maigi, kino-compare namin yung mga pros and cons. And since marami-rami sa inyo yung nagsabi na mas okay pa rin talaga gamitin yung packetry natin, so ayan, binabalik natin ang packetry. Packetry na ulit ang gagamitin natin all throughout the travel vlogs natin. Pero we'll use pa rin yung mga Osmo Action 6 sa mga wide shots natin. Also, ang dilemma pa na namin sa Action 6, since square footage siya, pwede ng landscape and portrait. Alam nyo ba, fam, napakabigat ng files. As in, yun na yung pinakamabigat na files na pinrocess namin. Simula't simula, nag-start ako sa YouTube. So, yun lang pala yung cons ng Osmo Action 6. No? Maganda siya, pero ang bigat-bigat tong files niya. So, tara na. Balik na tayo ng hotel. Alas 9 na ng gabi. O, lakad ulit tayo pabalik. Tapos, pahinga na tayo. Kasi tomorrow, sasakay na tayo ng cruise. Excited much. So, tara, balik na tayo. So, ito na. Balik na tayo dito. Lakad na tayo dito sa gitna ng Nanjing Road. Tignan yung daming pulis, oh. Diba? Ito na, nakatawid na tayo. Daming pulis dito sa area na to. Yan sila, oh. Yan, lahat ng mga naka-uniform na may green na vest. Lahat yan, pulis. Dami, no? Ma-maintain lang ang peace and order. Nadislaka ko ang cute ni Tanjiro, oh. Ayan. Marami dito mga anime shop, no? Lapit na tayo. Yan na yung hotel natin. Okay, dito tayo sa room. Time check. 9:48 na ng gabi. Sakto lang tayo. Makapag-rest tayo tonight. Babawi tayo ng tulog. We only have 5 hours of sleep. So, kailangan mabawi natin yon tonight. So, that's it for our first day dito sa Shanghai. So, again, it was just a chill first day dito, no? Kasi biyahe, no? Antok talaga yung red eye flight. Pero happy naman ako na nakatry tayo ng ibang food dito. Dadong Restaurant, napakapanalo. I'm so happy na nakabalik tayo ng The Bund area. Nakapag-photoshoot pa tayo, di ba? And I'm ready, no? Ready na akong sumakay sa cruise bukas. So, yung lahat ng details ng cruise, bukas ko na lang i-share, fam, no? Grabe excited ako. Makikita na natin yung napakalaking cruise ship, di ba? So, anyway, bukas na yun. So, for now, papahinga na tayo. Mag-ayos-ayos na rin ako ng ibang gamit kasi check out na rin tayo dito bukas, no? And dadali natin lahat ng gamit natin para sa cruise. So, before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, fam, gumagana pa rin po ang ating Klook Creator Shop. Marami kayong mga promo codes na pwedeng magamit doon para makasave kayo sa mga bookings nyo sa Klook. All you have to do is search my name sa Klook app, JM Bankisho, and then lalabas na doon lahat ng aking hashtag JM Recommends na mga tours, activities, attractions, eSIMs, hotels, at iba pa. And sa bandang baba, nandun yung mga promo codes. Meron pang mga promo codes dyan for Hong Kong and Macau na pwede nyong gamitin. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please hit the like button sa baba. And kagaya nga nung nasabi ko kanina, please do subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. And para syempre, maging updated din kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. So, ang ganda na ng view natin sa labas. Bago natin i-end yung vlog, pakita ko muna sa inyo yung view sa labas. O, diba? Ang view natin ay ang Nanjing Road. Yan yung Levi's, oh. Tapos, MLB, H&M, andyan din yung Onitsuka Tiger sa baba.
diba? So, ganda talaga nung ating hotel. Ayan lang ang view natin. So, yun lang. Good night na muna. See you tomorrow. Yung next vlog natin is yung pagsakay na natin ng Royal Caribbean Cruise. Good night!